Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon magpakita ng example sa inyo tungkol sa pag-aalaga ko ng sarili ko mga manok. Sinabi ko sa inyo, manatili mula sa diul pa hanggang sa pwede ng ilaban na malusog, malakas ng mga pangatawan na hindi sakitin. Bago pala ko ipagpatuloy ang lahat sa mga usapan natin tungkol sa pag-alagaay ng manok na hindi sakitin, magpasalamat muna ako sa inyong mga lahat, sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Thank you talaga sa inyo sa pagbigay niyo support sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV, sa aking channel. Kasabong ito na, pinakasampol po rin ko to sa inyo. Ito siya ang isa ka puti nga sinasabi ko sa inyo, crucis sa kaibigan kong magkasabong na kinukuha ko itong linyada na itong i-crucis ko sa aking mga ibang linyada sa mga manok na mayroon akong mga inahin ngayon. Ito siya ang crucis na white butcher at saka high action black. Dalawang puti ito, dalawang itim. Ang pagpatunay ko sa inyo, ito po, sample lang itong pruiba. Hindi ito nakasakit ng bulutong dahil yung bulutong na ngayon. Ito ay paalala ko sa inyo, lalo na kayong mga baguhan pa lang, mga nasa mga sulok-sulok, mga probinsya, barangay. Ito siya vaccine ito, naka-immunize ito, na hindi ka na ito ng anti-bulutong. Kaya hindi na talaga sila tatama ang bulutong, yung mga ganito po nakalaki. Pero bukod sa aking mga sisiyo ngayon, itong maikwento ko sa inyo mga paguhan pa lang, kasi ting bulutong ngayon, yan totoo, iwan ko lang sa inyo kung saan kayong mga lugar, pero dito ako mismo nga sa Manila lang ako, pero tinatamaan nga bulutong. Yung ibang hindi ko, yung mga sinasadya kung itry ko kung paano ko gagamutin nga mapagaling ko nga hindi na immunize, hindi na bakuna ka ng anti-bulutong. Yan ang totoo. Kaya sa kadami-dami kong mga sisiyo ngayon na season na ito, sunod-sunod, tuloy-tuloy ang pagpa-incubate ko. Mayroon pa nga sa mga incubator ngayon na mga itlog na kasalang, bukod sa mga sisiyo ko na gialagaan ngayon, yung hindi ko napa-immunize, hindi ko napabakunahan, nagkaroon ng bulutong. Pero napagaling ko sa simple ko lang gamutan na ginagamit ko yung sinasabi ko sa inyo nga pamintang buo kung malaki na nga sisiyo, isubo natin. Sunod-sunod muna yon, hindi natin tigilan habang hindi pa gumagaling ng lubusan ang bulutong. Hindi lang kay isang beses, 3 beses. Kailangan huwag natin tigilan. Ulitin ko, kagayang paggamot din yan ng malubhang sakit na kung anong sakit-sakit. Sipon ba yan? Kailangan 7 days din bago natin tigilan sa pagpainom ng tablitas na pang-antay sa sakit na sipon din. Kasi hindi din mawala-wala yan kapag isang bis, 2 bis na subuan, kapag malubha na ang sakit din sa sipon, kung hindi maabutin natin ng 7 days ang gamutan yan. Yan totoo mga sasabihin ko sa inyo ngayon, mga ibigay ko sample po iba sa inyo. Sa bulutong naman, ako sasabihin ko sa inyo, tapos na ako, mga sisiyo ko, marami akong sisiyo ngayon, tapos na ako sa gamutan na bulutong. Bukod na karamihan na pa-immunize ako, nagpabakuna na anti-bulutong, ginagamitan ko rin ng paminta, yung hindi naka-immunize pero gumagaling. Kasi ganitong sabihin ko sa inyo, sinusubuan ko kahit wala pa, hindi pa tinamaan. Kung yung naisampulan ko sa inyo sa gi-upload ko mga videos, lalo na sa aking reels, kaumpisa pa lang sa gibulutong, hindi na lang hawa. Ginamitan ko na ng panggamot nga sarili kong ideya, paminta. At saka yung mga diol, maliit na mga sisiw pa, nakuhaan ko na rin solusyon, yung powder, durog na paminta, yan, ihalo sa tubig. Tuloy-tuloy din yan, kahit may tinamaan na bulutong, pero ituloy-tuloy yan, kahit hindi bulutungin, ang ginagawa ko, pinapainom ko rin, nilahat ko na yan. Yan, totoo. Kasi ang bulutong, tatama lang yan, ulitin ko sa inyo, sa mga ganitong edad, malaki dito, 6 months hanggang 7 months, ang tatamaan yan. Pero pag tungtong na ng edad niya na mag-1 taon na, 1 taon mahigit, magulang na, hindi na talaga tatama ang bulutong yan. Yan, totoo. Na?
experience ko sa pag-alagaay ng manok. Kasi sa totoo lang, walang namatay na sisiw sa akin sa season na ito ngayon, o kaya pagsimula ko nagbe-breed kung bulutong lang. Kasi sasabihin ko naman sa inyo, kung ang pag-alaga ko, bukod na kapag seminar ako sa pag-alagaan ng manok kung paano magpalahi, paano pagparis-parisin ang kulay, sa linyada sa isa kamanok, kasi pinag-aralan, nagsiseminar talaga ako niyan. Pagkatapos may konti na akong alam, kasi mula bata pa ako, mahilig na talaga ako sa pag-alaga ng manok. Galing sa probinsya, nagmamanok na ako hanggang nandito ako. Yan ang pagpatunay ko sa inyo ng mga baguhan pa lang, sa pag-alaga ng manok. Kung marunong talaga tayo nito, parang hindi tayo malulugi. Kasi luging-lugi tayo sa kamahal ng vitamins, feeds, bilihin ngayon. Tapos masasayang lang ang ginagastos natin kung hindi natin subaybayan, hindi natin ibigay sa kanila talaga ang tamang pag-alaga natin sa kanila. Yan pinaka-importante sa pagmamanok. Hindi lang basta-basta ang pagmamanok na porket may manok ka, puntahan mo lang doon sa manukan mo. Hindi mo rin tinitingnan. Ako, ang ginawa ko, tinitingnan ko. Tingnan yung isa nga, yung tinawag ko, yung babae nga to, kung medyo malaki-laki na. Pagtingin ko nga nang hina siya, hindi kumakain. Umaga yon, inuwi ko kaagad dito sa bahay. Sinubuan ko kaagad ng ni-dropper ko, painom ko sa kanya yung ambroxipil. Kasi sipon lang yun na hindi nakalabas, nasa loob lang. Kaya nag-ikot siya ng puti na may halong berde. Pero hindi lahat yan na mag-ipot na ganun, na puti, may halong berde na sipon lang. Kung sipon lang sa loob hindi nakalabas, magaling ka agad kung gamitan natin ng ambroxipil. Pero kung ibang sakit yun, wala din bisa ambroxipil, hindi makatanggal. Kasi ang pag-ipot ng puti at saka kulay berde, daming ibig sabihin niya na dumadapong sakit. Pero kung kagaya nung sa akin, sipon lang na hindi pala nakalabas, pinainom ko kaagad ng pagdating dito ng araw na yon, dropper ko pag siguradong malamanan kaagad ang putsin niya, malunasan ang sakit. Kinabukasan, gumaling agad, sumigla ulit. Hindi nga nagkaroog sipon. Kasi kung hindi ko nang gamot kaagad yun, sigurado hindi na mabubuhay yun. Kung abutan pa ilang araw, kasi nang hinang-hina talaga. Iyan ang obserbasyon ko sa isa ka alaga nating manok. Kung manghina, nalaylay na ang bagsak na ang mga pakpak, tapos mag-ipot ng puti na halo berde, hindi talaga yan mabubuhay kung hindi ka mag-obserba kung anong igagamot yan. Yan pinaka-importante. Kaya kayong mga baguhan pa lang, para nga hindi kayo lugi, hindi masasayang ang mga alaga niyong mga sisiw sa pag-breed niyo. Kailangan subaybayan niyo yan. Alamin niyo, pagmasdan niyo, araw-araw, ganun ang pagmamanok. Araw-araw, kung nanghina pa yan, mahinang kumain, pag mahuminang kumain, alam mo na kung anong dapat gawin mo yan. Kung dito sa ilong, kung magbasa ang ilong, subuan na kaagad na gamot na para sa sipon. O halak, subuan niyo kaagad. Yan ang ginagawa ko. Kaya mga manok ko, sinabi ko sa inyo na panatili kong malusog, malakas ang pangatawan dahil hindi ko pinapabayaan. Simula pa lang, ginagamot ko na kaagad. Ganun ang pinaka-epektibo sa pag-alaga ng manok. Paano? Kasi kung gagamutin natin yan, maluban ang sakit. Halimbawa, makapagaling nga ang paminta. Paano yun kung kumalat na sa katawan, nasa loob, nasa bituka na ang bulutong? Wala na, di na mabubuhay yun. Wala nang bisa ang igagamot mo. Kahit ipabaksin natin yan, ganito, bago mo siya ipabaksin, kumalat na sa buong katawan ang bulutong, wala din bisa ang turok-turok. Ano bang i-immunize yan? Ganon din ang pagbisa sa paggamot ng paminta. Makapagaling sa totoong paminta, obserbado na ko. Ngayon, ang mga gi-obserbahan kong ginamot ko ng paminta, wala. Tapos ang
sakit na bulutong, wala na akong problema. Bukod na nagpabaksin ako, kahit marami ngayon ang season na ito ang mga sisiw ko. Bukod na pinabaksinan ko karamihan, pero ay yung tinira ko nga hindi pinabaksinan, nitry ko kung patama ang bulutong anong igagamot ko. Nagamot ko sa paminta, yan totoo, napagaling ko pasabong. Yan lang, dapat susundan nyo lang ang aking mga content i-upload dito sa aking video sa aking account dito sa aking YouTube Kalyaw Pasabog TV. Kahit pa paano, mayroon talaga kayong mapulot o matutunan na pandagdag sa kaalaman din ninyo sa pag-alaga ng manok. Hanggang dito muna ako Pasabog. Maraming salamat talaga sa inyong lahat sa pagpanood, pagsubaybay sa aking channel. Thank you. Hanggang dito lang ako. Bukas naman tayo ulit. Thank you. Bye-bye.